po muli sa inyo, lalo sa pagiging sa ating mga bisita at nagsaratingan. Muli po ipapapatuloy po natin ang aming pagtalakay tungkol sa Filipinos leaders. Noong unang panahon, kinakailangan ng Pilipino ng masipag, masigasig na pinuno sa lungsod ng Lipa. Kaya, si Honorable Esteban Mayo ang kauna-unahang inilaga o iniklara bilang alkalde ng lungsod ng Lipa. Lumipas sa mga taon ay iniayos niya ang mga palengke at nagpatayuda ng City Hall noong 1949. Ngunit hindi ito gamit ang sarili niyang pondo. Binigyan siya ng pondo ng Philippines Rehabilitation Act 1946. Marami siyang napatayong infrastruktura tulad nila ng paaralan, tulay at kalsada. Nagpatayo din siya ng palengke. The market was located in the barangay that is referred to as Lumang Paraka. Ano sa palagay niyo yung Lumang Paraka? Yung Lumang Paraka? Anyone? Lumang Paraka. Pag sinabi natin Lumang Paraka, ito ay lumang pamilihan. Dito nakakabili ng mga prutas, gulay at isda at karne. Nagpatayo din siya ng Philippine National Bank dahil inisip niya ang kinabukasan ng lungsod ng Lipa para tumaas ang ekonomiya nito. Kaya bago lisanin ni Mayor Esteban Mayo ang lungsod ng Lipa ay nakilala na ang lungsod ng Lipa sa buong probinsya ng Batangas. Nakatanong man po ba kay Mayor Esteban Mayo? Ano po yung isa po niya kung pinagawa? Yung Philippine National Bank. Nagpatayo din siya ng ang Pio-Culture Center. Ito ay para sa mga taong buntis at para sa mga taong may sakit. Ito ay non-profit corporation. Pag sinabi natin non-profit corporation, ano pumapasok sa isipan nyo? Kawalay siya. Sila yung corporation na hindi kumikita. O, sila ang corporation na voluntary o walang bayad. Ito ay sa unang ng pamumuno ni Honorable Esteban Mayo. May katanungan pa po ba? Nang matapos na po ang termino ni Honorable Esteban Mayo, ay sumunod naman po si Mayor Jose M. Calao. Sino po pwede pumasa? Mayors met in 1952. The city had already gained enough for football. Mayor Jose M. Calao, who assumed the office of the city mayor in April 1952. In the absence of electricity, folks in those days usually cooked sinaing na isda in Palayok. Most homes will have banggerahan where cooking and eating utensils are kept. Drinking water are kept in a tapaya which kept in the water too. Black iron used to cook holes or ulet and have to be used carefulness clothes will get burned during the ironing process. After almost 2 years, he has succeeded by Mayor Val. Si Jose M. Calao ay siya ay tinagan noong April 1952 ng Office of the City
mayor. Dahil nun nga, kung tayo ay walang kuryente, may kukulo tayo sa kuryente, karamihan ng mga Pilipino ay nagluluto ng sinaing na isda sa palayok. Pamilyar naman tayo sinaing na isda? Sa palayok. Karamihan din sa bahay nun ay may banggirahan. So tingin nyo, ano yung banggirahan? Sir. Ikaw, ano ang banggirahan? Tintin na Ang pagkakala ay isang lababo kung saan nandun ang ating mga plato, kutsara, lahat ng gamit sa kusina. Tama. Ito pong banggirahan, ito po ay nasa tabi ng lababo. Dito po nakalagay ang mga utensils natin tulad ng plato, kutsara, tinidor, kutsilyo. Dito po, yan. Banggirahan. Ito po ay tinatawag natin ngayon ay Lababo. hindi siya actually lababo. Kasi ang lababo, Organizer. Organizer. banggirahan. Pasensya na kayo sa maliit na picture. At noon din, nauso din ang tapayan. Ano naman kaya yung tapayan? Sir. Kasi meron yung tapayan. Tama po. Noong unang panahon po, dito po nilalagay ang tubig para po napapanatili nila na malamig at malinis pa rin ang iniinom nilang tubig. Ito po ang itsura ng tapayan. Sa kasalukuyang panahon po ay tinatawag na gas. Tapayan. Ay, lalagay kayo ng halaman sa'yo. Tapayan. At noon, nauso rin ang planchang tigunin. Ano naman yung kaya planchang tigunin? Ano po ay tumutungkol sa isang yaring bakal na nilalagay ng kulay para maging makinis. Ayaw makinis baka ang nilalagay ng kulay. Then, after nun, dapat yung paggamit mo nun is sadyang mabilis kasi para mas mabilis siya masunog. Hindi compare na ngayon, ang plan siya ngayon ay pwede mo i-number 1, i-number 2, and i-number 3. Electric fan. Ito po ang itsura ng planchang tigunin. Pag po naman planchang dapat po dahan-dahan lang kasi mabilis masunog. Mabilis mag-steady kasi po. Ito po, namumuksan po ito. Dito po nilalagay yung uling. Pero may baga po yun. Siyempre, kung magiging kasalubay. Yan. Ito po ay sa panahon ng pamumuno ni Mayor Jose M. Alaw. Ito po siya. Yan. Parang ako nasa dito. Noong natapos naman ang termino ni Jose M. Alaw, siyempre kapag may umaalis, may may dumadating. Ang sunod na dumating ay si Honorable Mayor Baldomero Reyes. Nakibasa? After almost 2 years, he was succeeded by Mayor Baldomero Reyes, who took the reins in January 1954. The Lipagalena was founded with the revised pyramid station built in the 50-hectare land donated by the Batangas province. Lipa was able to grow sturdy plants, produce special hybrids, and collect the best varieties which poured money into the city with revenues.
revenues. Si Mayor Baldomero Reyes daw po, ay siya po ay naitalaga noong January 1954. The Lipa Balete Road was asphalted. Ano kaya pong ibig sabihin ng asphalted? Ayos po yung kalsada, kumbaga na paganda. Hindi na yung, diga, asfalto nga. Asphalt po. Diga po ang kalsada dati, bako-bako, bato-bato. Ngayon na naging mayor na po siya, pinaayos niya po yung ano, kumbaga may asfalto na. Apo. Ito po ang sabi natin asphalt. Yung may itim na po, parang pinagawan. Ayan. Asphalt. Asphalt. Sa panahon din niya, marami din siyang infrastrukturang napatayo tulad ng paaralan, kalsada, at mga tulay. At sa pamagitan ng Lipa Experiment Station sa 50 hectare ng lupa na donasyon ng Batangas Province, nagkaroon sila ng experiments, nakagawa sila ng halaman na nagsilbing income ng Lipa City, Batangas. Ang tawag. Nakagawa sila ng special hybrids. Special hybrids. Ito yung pinagsama-samang magkakaibang halaman. Dito sila kumuha ng income. Ngunit, nagkaroon ng ng, kumbaga sa tao, pandemya, yung nagkaroon ng yung ras fungus parang peste. Na peste ang mga halaman. Nalugi ngayon. Nalugi. Sa panahon ni Mayor Baldomero, nalugi. Pero tumaas noon ang produksyon ng tubo, sugar cane. Tumaas ang produksyon ng tubo. Kahit panandalian lamang ang kanyang kaumuno, ay marami naman din siya nagawa. Marami siyang natulungan at napaglingkuran. Kaya natapos na naman ang kanyang termino. Pag namin natapos, may sumunod naman ay si Mayor Miguel K. Ina. Siya ang kauna-unahang inihalal na mayor sa lungsod ng Lipa. O kanina, may kauna-unahan din na itinilaga na mayor ng lungsod ng Lipa. Ay siya kauna-unahang inihalal. Sa tingin mo, anong pinagkaiba ng inihalal at itinilaga? Yung itinalaga parang ikaw yung itinatasa, sinabi lang sa'yo na ikaw yung mag-mayor. Tapos yung inihalal, yung nakapasa lang sa mga tao, yung may binoto na maging mayor. Tama. Pag sinabi natin inihalal, napagbotohan, mayroong ito'y legal na pagbotohan ng mga tao. Pag sinabi naman natin, idineklara na pagkasunod, parang sinabi, uy, ang galing mo, matalino ka, ikaw na lang ang mayor namin. Uy, masipag ka. Uy, ganito ka, ikaw na lang ang mayor namin. Parang ganun ang sinasabi, idineklara. Sa panahon niya, noong 1960 to 1969 ang kanyang pamumuno. Marami din siyang gusali na napatayo tulad ng paaralan at marami pang barangay. Dito, nasimula nang naramdaman na umuunlad na ang lungsod ng Lipa. Kanina, naging asfalto lang dito ang bayan. Dito naman sa panahon ng Mayor Miguel K. Ina, naging asfalto na rin ang mga karsada sa mga buong barangay, sa iba't ibang bahagi ng barangay. Si Mayor Miguel K. Ina ay siya dating Chief of Police of Lipa. Dahil nga siya ay pulis, wala nang tatangkang pumasok dito sa ating bayan dahil natatakot sila. Kaya nanatili ang kapayapaan at kaunlaran dito sa ating bayan. Dahil natatakot yung mga rebelde na pumasok dito sa ating bayan.
Nagpatuloy lang ang kanyang pamumuno hanggang sa dumating na naman ang kanyang termino. At kapag may umalis, may sinundan naman ito ni question. How about si Mayor Rinaldo? Ano po? Sunod na po. Sinundan po yan ni Mayor Reynaldo Reyes. Pakibasa. The administration of Mayor Rinaldo Reyes lasted for 2 years. The three cinemas Rainbow, Diamond, Jubil, and Oromar provided entertainment in the early years. The bus station is located in the heart of the city, now STI. Si Honorable Mayor Reynaldo Reyes ay tumagal lang siya ng 2 taon. Nagsimula siya noong Setyembre 1969. Gayunpaman, maikli man ang panahon na siya ay namuno, ay marami siyang nagawa at marami din siyang natulungan. Patuloy siyang tumulong sa mga mamamayan na nangangailangan at dahil siguro nung kabataan na mahilig siya sa sine, nanonood siya lagi ng sine, nagpatayo siya ng sinihan, hindi lang isa, 3 ang kanyang pinatayo. Ito ay ang Rainbow, Diamond, Jubilee, and Oromar. hindi na po kayo makakate. At hindi lamang niya napatayo niya, nagpatayo din siya ng bus station sa gitna ng Lipa na ngayon ay STI na. Meron po yung date September 1969. May katanungan po ba? Ay kay Reynaldo Reyes. Sino po siya? Sino po kayo? Basta yung September. Wala po yung picture niya. Nagtagalan ko na 1969. Ang gama. Dalawang taon na. 1972. 71. May force. Dahil 2 taon nga lang siyang naglingkod sa bayan, eh, kita naman na parang kakampi lang kanyang mga nagawa. Natapos na nga kanyang termino at pag may umalis, may Unod ay si Mayor Sorry ba? Okay ka? Ito, sorry pa. Mayor Carlos S. Solis succeeded Mayor Reyes and assumed office on January 1, 1972. Mayor Solis held the reins for 14 years, the longest term in the city's history, and led the city to progress. Thus, regional public offices started to be established here, such as NACIDA and BLT. It was during his administration that the Metro Lipawan District was established in 1975, followed by Bacolod 2 in August 12, 1977. The aftermath of the February Revolution in 1986 forced Mayor Solis to step down and ushered in a new era in the history of Si Mayor Carlos S. Solis, siya ang malili kay Mayor Reynaldo Reyes. Siya ang may pinakamahabang termino bilang alkalde sa lungsod ng Lipa sa loob ng 14 years. Marami siyang naipatayong gusali tulad ng
Thank you. Dahil nga matagal ang kanyang termino, ay marami siyang napatayong mga gusali. Ito ay ang mga City Engineer Office, Office of the City Planning, Development Office, Office of the City Agriculturist, at lumang Action Market na dating bahay katayan. Pinaganda niya rin ang plaza. Plaza. Sa panahon ng kanyang administrasyon, itinatag ang Metro Lipa Water District noong 1975. At sinundan ito ng Batilik 2 noong August 12, 1977. Sa Balintawak. Pinilit lang si Mayor Carlos S. Solis na bumaba sa pwesto dahil nga dun sa February Revolution in 1986. Ito po yung nung EDSA Revolution. Kaya siya ay pinilit na bumaba. Ulit na. Natapos na nga ang termino ni Mayor Carlos S. Solis at sinundan naman ito ni Ruben L. Umali. Pakibasa. Businessman Ruben L. Umali was appointed as OIC Mayor by then President Corazon C. Aquino Mayor Umali pioneered the Sipaglabas movement, a program aimed to make the city progressive through equal participation and responsibility. He launched the Pink and Green program. During his term, his mayor infrastructure projects include the Lipa City and Cultural Center and the Lipa City Public College. LCPC na ang Colegio ng Luzon, Lipa. Sa kanyang pamumuno, pinangunahan ni Mayor Umali ang Sikor Lakas Movement. Ito ay naglalayong gawing progressive ang lungsod ng Lipas, magitan ng partisipasyon ng mga tao. At sa ilalim din ng kanyang pamumuno, inilunsad ang Clean and Green Program. Ano ang pag sinabi natin Clean and Green Program? At tumutulong siya sa environment natin. Kumbaga program siya para mas mapanatili natin yung pagiging malinis at kumbaga mapangalagaan ng ating kapaligiran. Tama. Ito ay yung cleaning to protect health without harming the environment. Sa Tagalog, ito ay yung pagprotekta ng kalusugan na walang nasisirang kalikasan. Siguro si Ruben L. Umali ang pinakamalas na mayor. Dahil sa pamumuno niya, nasunog ang Lipa City Market. Sa dami ng mayor, sa kanya lang nasunog ang Lipa City Market. Noong 1993. Nasunog ang Lipa City Public Market. Kasama sa kanyang mga pangunahing proyekto ay ang Lipa City Youth and Cultural Center and the Lipa City Public College na ngayon ay ating pinatatayuan ang Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Sa madaling salita, si Ruben L. Umali ang nagtayo ng paaralang KLL. Kaya magpasalamat kayo sa kanya. Thank you! At nagpatuloy
Natapos na naman ang kanyang termino at may pumalit na naman. Pag may May katanungan po ba kay Rubel at Umani? Wala po. Paliwanag lahat? Dito na, papasok ang nag-iisang babaeng alkalde, si Mayor Vilma Santos Reyes. Yes! Mayor Vilma Santos. The first female mayor of the city of Chicago from 1998 to 2010. Her administration followed the minimum basic basic MBN approach and word of the social reform agenda. President V. Ramos, Mayor Santos Recto implemented major infrastructure programs like the construction and improvement of farm-to-market roads, construction of school buildings and daycare center, construction of additional building for LCC, the electrification of the town. Siya ang kauna-unahang babaeng mayor sa lungsod ng Lipa. Siya ay nagpupulan noong 1998 to 2007. So, Mr. Reporter, hindi. Correction lang doon kasi, di ba, sabi ni Mr. Reporter kanina ay si Honorable former Mayor Ben L. Umali, yung nagpatayo ng kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Correct lang natin, tama naman na sa administration ni Mayor Ben L. Umali. Kasi, yung connotation kasi na siya ang nagpagawa is mali kasi alam naman natin na mga taxes ng mga Lipenyo, galing sa mga taxes ng Lipenyo, yung pinagpagawa ng school natin wherein sa administrasyon lang nila na ipagawa. Maraming po salamat. Ngayon po, dumako muna po tayo kay Mayor Vilma Santos Recto. Siya po ang kauna-unahang babae naging alkalde noong 1998 to 2007. Sinunod niya ang administrasyon minimum basic needs. Pag narinig niyo yung minimum basic needs, ano kaya yun? Ano yung minimum basic needs? Yung mga pangunahing pangangailangan. Opo. Ito po yung naglalayong tiyakin na ang pamilya ay nakakatanggap ng sapat na pagkain, damit at pangangailangan. Ginamit niya ito upang makatulong sa kanyang mga nasasakupan. Nagpatupad si Mayor Recto ng pangunahing infrastruktura sa pagpatayo ng farm-to-market roads, pagpatayo ng gusali, paaralan, daycare centers, at iba pang room dito sa kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Pagpapaganda sa Lipa Plaza, Independensya. Siya din ang nagpatayo ng sikat na Robinson Falls Lipa at SM City Lipa. Pero hindi niya ito magagawa ng nag-iisa lamang. Siya ay sinuportahan ng 4th District Representative Congressman Ralph G. Recto. Siya ang kanyang May katanungan po ba kay Mayor Vilma Santos Recto? Natapos na naman po ang termino ni Vilma Santos Recto. Pakilan pong alkalde si Mayor Vilma Santos Recto? Ani? 7. Ito? Walo. 8. Pamalo ka. Pangwalo po. Pangwalo. Pagkatapos po ng kanyang termino ay sinundan po ito ni
Mayor Oscar L. Locos. Ayaw mo tugasan. Mayor Oscar L. Gozos was the city mayor of Lipa from 2007 to 2010. His administration was at court on the principle of outstanding local governance. He initiated a program called Ugnayan sa Barangay to reach the grassroots. Among the major infrastructure programs during his administration are the construction of classrooms, public buildings, and the transfer of the Colegio ng Luzon ng Lipa to Barangay Maraw. Si Mayor Oscar L. Gozos ay pinasimulan niya ang programang tinatawag na Ugnayan sa Barangay. Ang Ugnayan sa Barangay, ito yung kung saan ang tao ay binibigyan plataforma upang makapag-ugnayan sa mga pinuno para ipahatid ang kanilang mga salubin sa pamahalaan. Sa panahon din ng kanyang termino, pinatupad ang vision of the local revenue code. Dito, kailangan magpataw ng buwis ang mga negosyante. Among the mayor's infrastructure program during his administration are the construction of classrooms, public buildings, and transfer of the Colegio ng Lungsod ng Lipa to Barangay Marawoy. May katanungan po ba kay Mayor Yunus? Nakatapos na po ang termino ni Mayor Oscar L. Gozos ay sinundan siya ni Mayor Maynard Sabili. Dahil po. Mayor Maynard Sabili became city mayor from 2010 to 2019. It was the time to great increase in population and migration. With the infrastructure coming from both national and provincial government, the local government can now focus on the other services program. Food banks, salons, and novelty item shops become a trend. The existence of more vehicles on the road became more evident. The city is one of the top choices for pilgrimage by the other towns and provinces because of the beauty of its churches. Sa katunayan, sadyang napakaswerte ng lungsod ng Lipa dahil biniyaan siya ng magandang panahon at sisipag ng mga pinuno. Si Mayor Maynard Sabili ay siya ay pinungkulan noong 2010 to 2019. Dito nagsimulang tumaas ang populasyon at migration ng lungsod ng Lipa. Ano yung migration? Migration? Paglipat ng mga tao sa isang lugar from another lugar. Tama. Ito po yung proseso ng paglipat ng grupo ng isang tao o hayop sa isang lugar, permanente man o pansamantala. Naging uso rin noon ang food box, yung mga balad-balad na pagkain at mga salon at iba't iba pang mga produkto. The existence of more vehicles on the road became more evident. Dito po, dumami na po ang mga turista at mga dumatayo sa Lipa. Kaya naman po, dumami na rin po ang mga sasakyan dito sa lungsod ng Lipa. May katanungan po ba kay Mayor? Maynard Sabili? Last na.
ating kasalukuyang mayor ay si Mayor Eric A. Africa. Pakibasa po. B. B. Eva. B. Eva. Eric E. Alvin. B. Hindi kasi ako nalita. No. Aboy. Boy. Aboy. Mayor Eric B. Africa. The Mayor of Lipasin has been in office since 2019. Mayor Africa is known for his focus on local governance, public health, and infrastructure development in Lipasin. Before becoming mayor, he served as city councilor and vice mayor, which provided him with significant experience in local politics and governance. Siya ay tila sa kanyang pagtugon sa mga lokal na pamahala sa pag-aalaga ng kalusugan at pagbigay edukasyon sa mga kabataan. Bago siya naging alkalde ay siya muna Eric Ben Africa. Mayor Eric Ben Africa. ang ibig sabihin po pala ng kanyang PI si Mayor Eric Ben. Ben. Siya po ang ating kasalukuyang mayor ng lungsod ng Lipa. Bago po siya naging alkalde ng lungsod ng Lipa, ay siya din po muna ay naging konsihal at vice mayor dito rin po sa lungsod ng Lipa. Nakakahabol po ba? Bilang alkalde, si Mayor Eric Africa ay kasangkot sa iba't ibang mga proyekto na naglalayong mabuti ang kalagayan ng kanyang nasasakupan, tulad na lang ng libreng edukasyon, pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan ng mga mamamayan. Aktibo din siya sa pamamagitan ng pag-aalis ng pampublikong trapiko at tumahala sa basura. Sa madaling salita, mas pinapaunlad niya pa ang lungsod ng Lipa sa panahon ngayon, kaya mas nakikilala mo ito sa buong probinsya at buong Pilipinas. Nagkatanong na po ba kay... Wala na po. Karagdagan. Sa pamamahala po ni Mayor Eric Ben Africa ay dahil sa kaunlaran po ng Lipa ay takwan po ngayon ng Lipa City, Batangas, sa buong Batangas po. Dahil sa pamamahala ni sa buong Batangas, sa dito, takwan. Sa pamamahala. Sa kaunlaran ng musika. Sa kaunlaran ng musika. Maraming pong salamat, Kino. Yun nga po, sinasabi daw po na top 1 daw po ang lungsod ng Lipa sa pamamahala ni Mayor Eric Ben Africa. Siguro patandaan na, no? Pinakamaganda. Pinakamaganda. Ang kasaysayan ng Lipa ay nayahan tulad sa mga bako at lubak dahil marami mang pinagdaanan ng lungsod ng Lipa ay nanatili itong magtag at ang mga hamon sa nakaraan ay bit-bit nila hanggang sa kasalukuyan. Yun lang po nga ito. Meron po ba kayong katanungan? Wala na po. At yun lang po ang mga Lipeños leaders po muli sa dialogue. Maraming salamat.